Welcome to your podcast for everything health and wellness. I am Dex Macalintal, your doctor next door, and this is the third episode of Doctor's Notes. Joining me in this episode is an emergency medicine physician. He's also a fellow content creator, Dr. Junji Arapan. Hi, Dr. Junji, kamusta? Hello, magandang araw sa iyo, Dex, at saka sa lahat ng nanonood, nakikinig dito sa atin. Hello sa inyo. Yan, hello po. No, magandang umaga, tanghali o gabi. Anong oras nyo man ito pinapanood at pinakikinggan. So napapakinggan tayo pare sa Spotify, sa Apple Podcast, at kung nanonood sila sa YouTube, napapanood din nila tayo sa YouTube ng buo. No? So ito yung kabuuan na napapanood din ng episode. Hi guys, hello. Natatandaan mo nung nagsisimula tayong mag-podcast. Sinabi ko nito kay Alvin. Di ba nung nagsimula tayong mag-podcast, basta merong microphone, podcast na yun. Oo. Naka-ano lang yata tayo nun eh. Yung wired pa nga yata yung earphones na gamit ko nun. Yung shotgun mic ng mga M50 natin. Kasi, yes. Di ba nung nagsimula tayo, ang group chat nating tatlo, ang pangalan, Team M50. Kasi lahat tayo naka M50, di ba? Tapos pare-pareho tayo ng gamit lahat. Tapos parang tatanggalin lang natin yun doon, kakabit natin sa kabila, tapos yun na yun, podcast na yun. Kala natin podcast na, yun pa pala, it's a different animal in its kind pala. So now I'm learning na it's a different animal in its kind, and ito pong mga nanonood sa atin yon, sa ating mga tagapanood ngayon sa YouTube, at kung napapanood nyo ako ngayon sa Spotify, maraming salamat po sa inyong suporta. So pag-usapan natin, no, emergency medicine pare. No, so pag-usapan natin yung specialization mo. Kung papakinggan natin, actually, medyo matagal naman na yung emergency medicine, pero relatively new pa rin siya, no, sa pandinig ng ating mga tagapakinig din. No? So let's talk about emergency medicine. Bakit emergency medicine yung kinuha mo? And what are the important qualities or traits and or skills na dapat meron ng isang emergency medicine doctor? Well, explain ko muna kung ano yung emergency medicine. No? Kasi sabi mo nga, hindi kami ganun kasikat. And usually, mas gusto namin yon. Ang emergency medicine kasi, we are usually yung mga doctors na makikita nyo sa mga emergency rooms, as the name implies. No? We handle acute cases and mga critical cases. Ano yung acute tsaka mga critical? Yung mga dumarating na nag-aagaw buhay, yung mga pwedeng maputulan ng legs, ng mga kamay, ganyan, mga inaatake sa puso, nag-stroke, ganyan. Kami yung unang tumatanggap sa kanila sa ospital. Sa amin dumadaan kami yung parang tulay ba? Para kaming bridge from outside the hospital na mga walang treatment, walang kahit ano, papunta dun sa definitive treatment niya. Kunyari, let's say nasaksak yung pasyente, no? Hindi naman yan pagdating sa ospital, diretso OR agad, 'di ba? Operating room. So, pagdating yan sa ospital, dadaan yan sa ER. Ang trabaho naming emergency medicine is to stabilize the patient. Maging stable enough yung pasyente para maiakyat sa operating room para doon gagawin ng surgeon yung trabaho niya. Kasi sa amin, sa emergency medicine, kung hindi na sa ER pa lang, hindi na siya ma-stabilize, hindi na namin siya maayos, yung pasyente maayos, hindi na siya aabot sa emergency room, sa operating room. So that is emergency medicine. Also, pero sa experience ko, ang isa sa mga pinaka-main na trabaho ng emergency medicine doctors is ma-delineate namin alin ba yung critical at alin yung hindi. Also, alin yung potentially magiging critical. Like, madaming dumarating sa ER, masakit yung tiyan. Napakarami niyan. Ang trabaho ko bilang emergency medicine doctor is malaman, dito sa mga may sakit ng tiyan na to, alin dito yung mukhang magiging problema in the future or magiging problematic. Kunyari, dumating yan, ang trabaho ko is malaman, ito bang sakit niya ng tiyan na to is inaatake na ba to sa puso? Kasi pwede yon. Or, ito ba'y reflux lang? Kasi kung reflux lang, pwede naman to sa clinic, papauwiin ko lang yan. Pero, ang trabaho ko is malaman yung isang yon na masakit yung tiyan na atake na pala sa puso. So, that's emergency medicine.
So, bakit naman ako nag-emergency medicine? Sa totoo lang, nanggaling ako sa ibang department before. Galing akong internal medicine kasi to be honest, nung pre-med ko and all throughout medicine, ang gusto ko talaga is maging cardiologist. So, yun talaga yung goal ko. Ain't we all? Di ba parang lahat medyo, naman, di ba? Parang lahat yata gustong mag-alaga ng puso ng kung sino tao. Oo, di ba? Totoo. That was, ang naging ano ko dito, ang naging turning point ko is that parang nakilala ko more yung sarili ko na hindi ako pang long term. Ang pangit pakinggan. Hindi ako pang long term. Pang ano lang tayo, short term lang tayo kasi ang mga ang pangit. Pero sige. Take it how you want to take it. Basta ganun. Hindi ako pang kasi kapag ka cardiologist ka or ibang doctor ka, pagdating sa clinic, check upin mo yan, pasyente mo yan ng matagal. Kunyari, high blood ka, punta ka sa cardio, babalik ka after 6 months, babalik ka after 1 year, 2 years, 3 years. Minsan, anak na nung pasyenteng yun, yung nagpapacheck up dun sa cardio na yun. So, matagalan, long term. Ako kasi mabilis ako mabore. So, yun yung naging ano ko na baka hindi ito para sa akin. Kaya pumunta ako sa emergency medicine kasi sa EM, sobrang bilis. Pagdating ng pasyente, stabilize, okay na, lipat na yan. On to the next. Okay na to, sige, next na. Ikaw, okay, wala na yung symptoms mo, sige, uwi ka na. Ikaw, ayos ka na, sige. Tapos, hindi na sila nagpa-follow up sa amin. Ang follow up nila, doon na sa mga pang long term. So, so may nakita nga ako. Sa FAMED. FAMED, IM, ganyan. May nakita nga ako, para siyang sa Twitter or sa X, nakalagay doon. Explain your job in a bad way. Yung, basta, explain your job in a bad way. So, ang explanation ko is, okay ka na. Sige, doon ka na sa iba. Doon ka na sa iba. So, kasi ganun sa emergency medicine. Kapag kaayos ka na sa amin, stable ka na, wala ka ng simptomas, punta ka na sa ibang doktor mo, doon ka magtatagal. So, malungkot. Sana wag naman sa love life. Pero, yun yung emergency medicine. Tapos, ano yung mga qualities naman na kailangan mo as EM? Kadalasan, naririnig ko sa mga med students, mga clerks and intern, Dok, hindi ako pwede pang EM kasi mabilis ako kabahan or mabilis ako magpanic. Nakakapanik sa ER kasi siya hindi mo alam kung ano yung darating dyan. Like, pwedeng isang duty mo, may dumating bata, may dumating buntis, may dumating na saksak, yung sunod, inatake sa puso. Dapat lahat yon alam mo kung anong gagawin. And madaming inaabot ng kaba kasi kailangan mabilis ka mag-isip sa ER kasi every second counts sa ER, especially yung mga critical patients. So, nakakakaba talaga siya. Totoo yun. Pero I think kailangan as an emergency medicine physician, marunong kang paano ko ba sabihin to? Marunong kang parang mag-open ng folder sa utak mo. Parang ganun ko best ma-describe Like, dumating buntis, bubuksan ko yung folder sa utak ko tungkol sa mga buntis. Okay, ito yung sakit niya, ganyan. Okay, tapos na ako dyan, lipat ako dito, ita-atake to sa puso. Mukhang heart attack to, bubuksan ko yung folder ko sa utak ko na ina-atake, yung sa pang-atake sa puso, tapos sarado na yung dun sa OB. Babalikan ko na lang yon, parang ganun. So, very flexible ka dapat and kailangan marunong ka mag-manage ng time. Yun yung isa sa mga qualities na kailangan as emergency medicine. Kailangan marunong ka mag-manage ng time mo. Kasi you only have few minutes, few seconds to help a patient. And kailangan alam mo kung kanino mo ibibigay yung seconds na yon. Kaya minsan ang isang reklamo sa mga ER, 'di ba? Ang tagal-tagal na namin dito, hindi kami pinapansin. 'Di ba? Na ano mo ba? Yeah. Oo. Sabi, mas mabuti nga na hindi ka pinapansin. Totoo. Yan yung lagi kong sinasabi.
Kapagka po nasa ER kayo at walang pumapansin sa inyo, ibig sabihin, hindi kayo ganun kalala. Kapagka po nasa ER kayo at lahat ng doktor at nurses nakatutok sa inyo, matakot kayo. Kasi ibig sabihin, hindi maganda yung lagay ninyo. Kahit pa wala kayong nararamdaman, masakit lang naman ulo ko eh. Mukhang hindi. Kasi hindi kayo pupuntahan ng lahat ng yan, hindi kayo pag-aaksayahan ng oras ng mga yan kung kayo ay okay lang, ganun. Okay? So, yun yung isa sa ano ko eh, yung time management, and also another thing na pinaka-important quality ng isang emergency medicine na doctor is kailangan mabilis ka mag-move on. Hindi ka pwedeng mag-delve dun sa pasyente. Like, pagdating dun sa pasyente, ganyan, manage mo siya, ganyan. Kailangan, pagtapos ka na dun, kaya mo nang lumipat sa iba na andito na yung complete focus mo. Ganun, naka-move on ka na agad sa kanya. Like, halimbawa, na-admit ko na yan, na-inform ko na yung internal medicine dyan, a-admitin na nila yan, dito na ako sa sunod. Tapos, andito na yung complete focus ko. Hindi yung, wait lang ha. Tapos, babalikan mo pa yung isa, ganun. Kamusta na kaya yun? Yung utak mo nandun pa dun sa isa. Yeah. Pero may minamanage ka ng iba. So, yun. Isa yun sa kailangan mabilis ka mag-move on. And especially helpful siya kapag sa mga namamatay. Morbid man. Pero sa ER kasi, Diyan yung isa sa mga lugar sa ospital na pinakamaraming namamatay. Una is ICU, pangalawa is ER. Ang pangatlo na doon, morgue. Kasi doon bumabagsak yung pareho. Pero doon talaga. So, kailangan mabilis ka hindi ka emotionally parang naka-connect masyado. Kailangan marunong ka mag-detach. Halimbawa, pinaghirapan, kunyari, eto madalas to darating critical. Pinaghirapan mo, inayos mo, ganyan, binigay mo lahat, minanage mo ng maayos, ganyan. Tapos, eventually, namatay din, nawala din. Tapos, kailangan, kapag na-explain mo na yon, tapos ka na dun sa pasyente yun. Hindi pwedeng dadalhin mo yung bigat na yon kasi may iba ka pang pasyenteng kailangan tulungan. And kapag binuhat mo yon papunta dun sa ibang pasyente, kawawa naman sila. Kawawa ka rin. So, yon. Yun. At saka, I had a fair share of this emergency medicine stint, no? Ako natatandaan ko pa noon, bago ako mapunta sa media o bago ako kunin fully ng media, nasa emergency room ako ng isang government hospital. So, nag-duty ako sa isang government hospital na malapit sa'yo. Yan, sa Dasmariñas, Cavite. It is a stressful really line of work. Very, very stressful line of work. You see patients, you don't know kung ano darating, you don't know if this person is having a heart attack or is it just a bad case of GERD, or you don't know if yung dumating sa'yo ay nag-hypoglay lang ba o patay na talaga. No? So, and then, sabi mo nga, no, kasasabi mo lang na minsan may pinaghirapan ka talagang pasyente, tapos namatay lang din naman. And it is a very, very stressful situation that any doctor could be into. And as a doctor of emergency medicine, how do you cope? Paano ka nagko-cope dito sa ganito? Na that's a very stressful situation, and that is a very what do you call this? Emotional situation for you as well. Na yun nga, pinaghirapan mo nagbigay ka ng lahat ng inotropes, nabuhay, gumanda, pero eventually namatay din, ni-revive mo, nawala din. How do you cope with these situations? Legit yan yung sobrang stressful. Like, bigyan kita ng example, pare. Nung kasagsaga, peak ng COVID, nagkaroon ako ang duty kasi namin nung residency is 12 hours eh. So, 2 araw na magkasunod, 12 hours duty ako, the next day 12 hours ulit. Dun sa 24 hours span na yon, nung 2 duty na yon, meron akong 16 na expired na pasyente. Grabe. So, imagine niyo yung 16, guys, sa mga nakikinig, imagine niyo yung 16. Like, isang jeep yun, halos, waluhan, magkabila. Hindi pa kasama yung driver sa harap. Tapos, dun sa 16 na yon,
hindi lang yun 16 na namatay eh. That 16 families na kailangan mong explainan bakit namatay. That 16 wives, 16 husbands na kailangan mong kausapin, 16 sons, 16 daughters na kailangan mong kausapin. And lahat yon pag sinabi mong wala na po yung pasyente, lahat yon iiyak. Kanina sila iiyak? Sa'yo, bilang ikaw yung emergency medicine doctor at ikaw yung nag-handle dun sa pasyente nila. So, ang bigat niya dalahin. So, how do you cope? Sa statistics actually, isang emergency medicine sa pinakamataas na burnout rates. Dito sa Philippines, hindi ko alam kung may study, pero sa US yung study na yon, highest ang burnout rates ng emergency medicine. Siguro dahil nga dito. So, how do I cope? First, I try not to internalize kung ano yung nangyayari. Like, hindi ka pwedeng sobrang connected dun sa mga pasyente mo. Kasi nga, pagka nawala sila, tas sobrang involved ka, sobrang connected ka, ikaw din yung talo. And yung mga pasyente mo other patients mo during that duty. Kasi kapag dinamdam mo at dinala mo yung damdamin na yun dun sa ibang pasyente pa, kawawa sila kasi baka ma-cloud yung judgment mo dun sa ibang yun. So, pero you have to strike a balance din eh, kasi hindi rin naman pwedeng sobrang cold mo eh. Diba? Like, hindi ka naman pwedeng lumapit doon na ginawa po namin ang lahat, wala po talaga, namatay po yung pasyente, kukunin niyo po yung ganito sa records, ang bangkay po ay kukunin niyo sa baba. Sobrang cold mo naman, mareklamo ka na yun. Sasabihin naman nila, itong doktor na to, parang walang pakialam, namatayan na nga kami, ganyan ba? Diba? So, you have to strike a balance din eh, na involved, pero hindi totally into the emotions na nangyayari. Kasi, wala eh. Minsan mahirap, minsan nagkakaroon ng cases na sobrang tindi nung iyak nila na ikaw din parang napapaluha ka, pero you have to stop yourself. Kailangan like hanap ka ng ibang gagawin, ganyan. So isa sa mga outlets ko is creative. Like ginamit ko yung social media nung nagre-residency ako. Yung mga pinopost ko na sinasagot kong mga questions sa TikTok, sa YouTube, these are the questions na tinatanong nila sa akin ng mga pasyente. So, sa ER, halimbawa, Dok, yung ivermectin, ganyan-ganyan. Okay. Sige, lalagay ko sa phone ko yon, tapos gagawa ko ng script. Ang ivermectin ay ganyan-ganyan. Tapos, dun ko nakukuha. Parang, yung outlet ko, yung stress ko dun sa pagsagot na, bakit ka naniniwala sa ivermectin? Ha? Hindi pa ba, ano ba yan? Di ba nasa news na yan? Ganyan. So, yung emotion ko na yon, ilalagay ko into a video na ipapublish ko. Tapos, that's one way na nakakapag-decompress. And other ways, tulog. Tulog. Yeah. It is a luxury. Yes, oo. Tapos, eto recently lang, siguro mga a year ago, I started working out. So, nakakawala din siya ng stress. Kasi yung parang yung mga gigil mo, yung mga galit mo sa mundo, ibuhat mo na lang ng mabigat. Parang gano'n. Yeah. Yun. So, yun yung mga outlet ko dyan. Yeah. And we'll pause for a very short break. Magbabalik po ang Doctor's Notes, the podcast. Ang anumang sakit may kaakibat na pasakit. Pakinggan at damhin natin ang kwento ng simpleng si Juan sa mga kinahaharap niyang hamon sa kalusugan. Mga hamong dama ng kanyang pamilya at komunidad. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH. And we're back. Kasama pa rin po natin Dr. Junji Arapan dito po sa Doctor's Notes, the podcast. So naputol tayo kanina, Doc Junji. Pero meron ako isang tanong na gusto salang itanong din sa'yo. No? So recently kasi lumabasin tayo sa TV. Pero gusto kong matanong sa'yo. Mahilig ka bang manood ng mga medical dramas?
Or Medical nanonood ka ba dramas, ng mga medical dramas? sobrang addict ako niya. Actually, kaya ako naging doktor dahil sa isang Mhm. medical drama. Dahil Which dun is? sa House MD. House. Okay. Oo, House MD. Kakapanood ko noon nung high school ako, nung college ako, dun siya nabuo na parang gusto ko maging ganyan. So, yun. Kaya ako naging doktor. Actually, pareho kayo ng ate ko eh. Parang ganun din kasi siya nun. Kasi yung ate ko naman is computer science. So, computer science siya. Nagtatrabaho na yon sa isang kumpanya. And then, nanonood siya bigla ng Grey's Anatomy naman. Tapos parang gusto daw niya na ma-experience yung surgeries. No? But the problem sometimes is, may appeal nga sa audience ang medical dramas. But they tend to be, minsan the problem is nadi-distort yung medical facts for the dramatic effect. Let's take for example, isang problema, no? I-localize lang natin muna. Kasi yung iba, okay naman din yung iba. Although sometimes, in Grey's Anatomy, minsan, more of the drama na lang din yung napapanood. Pero, i-localize natin dito sa Pilipinas. Nakita sa isang TikTok post, no, na which was viral, na merong isang teleserye. Hindi ko na sasabihin kung anong stasyon, no? Pero sinugod sa ospital yung isang buntis na character ni Miss Raisa Sinon kasi nagbi-bleeding siya. Tapos ang sabi ng doktor, "Nurse, i-check mo ang kanyang vital statistics." So, vital statistics. Oh my God! Diba? So, check mo yung vital statistics niya. So, di ba, isang malaking problema. So, sige ganito. Discuss natin, ano yung tama? Ano dapat yung sinecheck? Vital statistics ba? Ng buntis? Actually, pagdating yan sa ER, isa yan sa mga SOP. Kukunin yung pangalan mo, edad mo, and then vital signs. Hindi po vital statistics. So, ang vital statistics po, yun po yung naririnig nyo sa mga pagina. 36, 24, 30, yun po yun. Okay? Ang vital signs po is comprised of your blood pressure, your heart rate, your temperature, and your respiratory rate. Minsan, sinasama na nila yung oxygen saturation, pero basically, it's your blood pressure, heart rate, temperature, and respiratory rate. Yan yung sinasabi natin na maganda kasi sanang tingnan, no, yung eksena, ganyan. Pero it is being ruined by mali na pagkakasabi or mali na pagkakasuri. Kasi these people are not doctors naman eh. No? So these people who are playing the character are actually just actors na they are just being fed what to say. No? So I don't know kung ano talaga minsan instruction sa kanila. So pinakamainam pa rin talaga na merong consultant on it. Yes, and I think it falls on the writers na kailangan parang parang meron sila sa sarili nila na tama dapat yung ginagawa ko. Hindi lang to para lang may scene sa ospital, ganun. Para lang for the drama. Kailangan tama pa rin kasi alam mo, iniisip siguro nila kasi minsan makikita mo sa mga comments, Dex, di ba? Parang masyado nyo naman sineseryoso, TV show lang yan, TV show lang yan. Yeah. Nakaka-apekto siya sa pag-iisip ng mga tao pag nasa ospital sila. Yes. Bigyan kita ng example, sorry. Yung sa very common sa ER, di ba? Pagka nire-resuscitate mo yung pasyente, kukuryentehin. Yeah. Sa TV, di ba? Kailangan, clear! Yes. Ganon, tapos biglang gigising yung pasyente. Asystole. Pagkadating, akala natin, wala lang yun, TV lang yun, ganyan. Pagdating sa ER, hindi kami nagkukuryente. May mga pasyente lang na dapat kinukuryente. Hindi lahat. Lalo na kapag nire-resuscitate. Ngayon, binobomba namin, nagsi-CPR kami, tapos tatanungin kami, galit sa amin, bakit hindi nyo kasi kinukuryente? Kuryentehin nyo para magising. Tapos parang, oh my God. Ngayon, kailangan ako pa magpaliwanag na hindi po kasi kinukuryente. Yun po ay sa TV lang. Yung pong sa pelikula lang ho yun. Sa tunay na buhay ho, ang kuryente, hindi ho sa lahat ibinibigay. Tapos, syempre, feeling nung mga taong yon dahil emotional sila, dahil nasa ER sila, critical yung pasyente nila, we're not doing everything. So, nakakasira siya. Hindi siya parang
honest mistake lang yan or ano, hindi eh. May mga taong naaapektuhan talaga. And yung pasyente, yung mga kamag-anak ng mga pasyente, and even the healthcare workers, nagkakaroon ng maling pag-iisip sa kung ano talaga yung nangyayari sa ER. Even yung mga parang OA sa ER na, tulungan niyo po yung anak ko, yung ganyan-ganyan. Hindi po ganun sa ER. May sistema ho yan na dito ka muna, titingnan ka muna ng ganito, saka ka ililipat sa ganito. Hindi ho yan basta ipapasok mo na lang na dederecho ka, aso, bigyan yung kama. Tapos nagmamadali yung mga doktor, tatakbo yung mga nurses. Ay, hindi po. May iba pa pong pasyenteng mas critical dun sa pasyente ninyo. May paraan ito kung paano to nangyayari. And hopefully, yun yung inaaral man lang ng mga writers ng mga TV shows or pelikula na mai-convey. Kasi may mga pelikula naman na tama eh. 'Di ba? Yes. Yung kay Catherine Bernardo, yung CPR niya. Tama yung CPR niya. 'Di ba? So, I don't think marunong talaga si Catherine kasi hindi naman siya healthcare worker. Ibig sabihin, yung production team nag-take ng time to make sure na tama yung gagawin ni Catherine and naturuan siya ng tama. 'Di ba? So, just take the time. 'Di ba? Yeah. Yun din yung sinasabi ko kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na ako ay gumaganap din sa mga teleserye before. At ako rin mismo, I try to correct. I try to suggest politely. However, sometimes, matigas kasi yung, I don't know, production manager or whatever, producer, na sinasabi kasi nila, the problem kasi is, masyado kasing matigas sa TV. So, parang, they think kasi that TV is king, or parang, because there are in the entertainment industry, parang meron daw silang entertainment freedom license, creative freedom license, parang ganyan. Pero sabi ko, kaya tayo tinatawanan, kaya tayo nagkakaroon ng problema because of that. Yun. So, and then, what happened, dun sa sino yun, pinabayaan ko na lang na ganun. So, yun yung isang problema, then siguro kasi, number one, they don't take the time. Number two, they don't take suggestions from a professional. They don't take it seriously. They don't take it seriously, parang ganun. Pero kasi, nakikita mo naman na may ibang Filipino works na maganda. May nakita akong isang viral din na video ni Angel Locsin na gumagawa ng Code Blue. Na may kasamang doktor, inayos yung Code Blue. Maganda naman yun. So, ibig sabihin, kaya naman gawin ng Pilipino. It's just that sometimes, medyo matigas lang din kasi talaga itong mga to. At isa pa dyan, no? See, for example, yung karakter ni Carmina Villaruel, nawala ng pulso, kinakailangan i-CPR, pero yung pag-CPR ng nurse, ganun lang. Yung gumagano lang. Oo, nakita ko yun. Natalo lang yun. Oo. Kinala mo yun? Yeah. Kung hindi ako nagkakamali, yan, yung ganun lang. Ang umaangat lamang para sa mga nakikinig sa atin sa Spotify. Balikat lang. Sa Apple Podcast, yung umaangat lang yung balikat. No, viral na viral yun. Miguel Tan Felix, si Bianca, tsaka si Carmina Villaruel, yung nasa eksena. And then isang extra na nurse na nagsi-CPR, pero hindi naman talaga lumalapat sa dibdib. So, isa pang problema yun eh. Parang, yun nga yung naging katawa-tawang tingnan. No? Katawa-tawang tingnan siya. Pero kasi, nakakasama din sa healthcare system. May epekto pa rin kahit papaano. No? Na parang hindi ganun yung quality ng CPR, or parang nakakatawang tingnan. Diba? So, may nagtanong na sa akin, kasi 'di ba CPR nakakabasag talaga yan ng ribs, 'di ba? May nagtanong na sa akin, "Dok, ba't ganyan? Ba't parang ang lalim?" Sabi ko, "Opo, ganyan po talaga mag-CPR kasi kami yung nagpapatibok ng puso galing sa labas. Mababasag po talaga yung ribs. Pero mas okay na po yung basag na ribs kaysa sa pusong hindi natibok." So, dito nangyayari po talaga 'yun. Tapos parang, na siya, parang in distress na yung kamag-anak na bakit ganyan. Tapos parang, yun yung natatarnish yung idea ng tao, kumbaga. So, may effect talaga eh. Malaki talaga yung epekto. Pero meron akong confession dyan.
Naalala mo yung gumaganon? Medyo may kasalanan ako dun eh. Kasali ka ba dun? Hindi, yung teleserye kasi na yun, doktor ako dun. Lumabas na ako bilang isa sa mga main doctors dun. However, nung ite-tape yun, board season ba? Or basta hindi ako pwede. Nagre-review tayo kung ano man. Hindi ako pwede at that time na magkakaroon ng taping noon. Hindi ako maaari. Talagang hindi ako maaari. It's either board examination season or first day ko sa Taguig Pateros District Hospital as emergency medicine. Noon. Yun lang. Parang i-rest ko noon. So, hindi ako pwede at that time. So, isang araw lang na nawala ka, napariwara na sila. Ganoon na nga. Yun na nga yung problema noon. At ang masakit pa nito, yung show na yon, kung hindi ako nagkakamali, sa hometown natin, sinut. Sa isang hospital. Oo. Ang alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, doon sa Lipa yun. Sinut. Kaya ako yung kukunin nila dapat kasi isa nga ako doon sa mga main doctors nung show. Dapat nandun lang ako dapat. Pero kasi nga, yun nga, wala. I'm boards ang gagawin. Boards, it's either boards or nasa Manila ako for TPDH. At saka, yung dito, pre, is that nasa social media age na tayo eh. Pero kasi nasa hospital ibig sabihin, may nurse dun eh. May pwede silang napagtanungan na kahit doktor dun eh. For sure, kahit walang emergency medicine doon, yung nurse na nasa ER doon, marunong yun mag-CPR for sure. Kasi hindi yun ilalagay sa ER kung wala yung certificate, kahit BLS man lang or yung basic life support. So, sabi ko nga, just take the time. Just take the time to ask, kasi ibibigay naman natin eh. Kasi we'd rather teach you kung paano kaysa tawanan ka namin sa TikTok, di ba? And we won't gatekeep that information because it's a vital information that would be needed by, say for example, a lay person na makakita ng isang taong hindi na talaga huminga, hindi na talaga tinitibok ng puso sa daan. So malaki yung may tutulong kasi noon. Pero the problem is, medyo matigas kasi talaga sila. No, meron talaga mga production na matitigas talaga. But that said, wala na tayong magagawa. Pero meron pa tayong isa pang production na pinagsamahan din sa TV. No, sa pag-usapan natin. Naalala mo yung Family Feud? Naalala mo yung Family Feud experience? Pandemic pa nun eh. Peak pa ng pandemic yun. Peak ng pandemic. Ano pinaka-memorable na naaalala mo pa rin hanggang sa ngayon dun sa experience natin dun sa Family Feud? Pero alam mo, inis na inis ako dun. Kasi 'di ba sa pagkakasunod-sunod pangatlo ko, tuwing may question, yung maiisip ko, laging masasagot yung dalawa. Halimbawa, nauna si Alvin, sasagutin niya. Isip muna ako ulit bago. Yung maiisip ko, yun yung sagot mo. Ngayon, pagtapat sa akin ni Ding Dong ng mic, blanco na yung utak ko, kaya ako, diba? Talong. wala na akong maiisip bigla. Sabi ko parang mali dapat doon ako umuna eh. Para yung mga tanungan nandun ako para masasagot ko agad. Tapos naalala ko pa pre, lahat yata ng tinanong sa akin wala akong tinama. Kasi nga lagi akong on the spot. Laging laging pangatlo na kailangan ko. Ano yung third choice? 'Di ba? Ang hirap ng third choice eh. Ang hirap, mo, pagka madali yung tanong, mas mahirap makuha yung second choice. Yung top answer madali. Kaya I think yun yung nangyari sa atin, pre. Nauna ka, nakuha mo lahat ng top answer. Yes. Yung second, yung mga second dun sa top answer, yun yung mahirap eh. Kaya nahirapan si Stephen. Si Tep. Ang hirap talaga. Nahirapan siya. Tsaka, yung mga tao, nabasa mo ba yung mga comments? Kasi oo naman. Sobrang off ng ibang mga gigil sila kasi. Gigil sila eh. Ako nga mismo kasi, na off ako para kay Tep eh. Parang ako mismo, parang gusto ko mag-apologize kay Tep for that experience. Kasi number one, oo nga at kaklase natin siya. Pero
parang hindi siya kasi content creator eh, and hindi siya sanay sa camera. Oo. Hindi niya dapat pinagdaanan yon. Oo. Alam mo yun, una, hindi na siya sanay sa camera, hindi siya content creator. So, dun pa lang medyo, tas mahiyain pa si Tep, Mahiyain diba? pa siya. Pangalawa, nilagay pa natin siya sa pressure moment. Oo. Tapos, hindi, kahit dun sa final round. Yeah, diba? Sobrang pressure natin siya sa huli. Oo, sa pressure. Oo. Yun, pressure moment. To think na ang specialization ng tao is pathology. Nakakulong. hindi ko tinatawanan yung mga patho, pero oo. Sila yung mga medyo kalmado lang, nasa calm na environment sa laboratory, ganyan. Walang mamamatay na pasyente ang laboratory dapat. As much as possible. Walang kalmado doon. May sarili-sariling toxic naman, pero alam mo yon, basically parang office, 'di ba? Yeah. Ang duty nila is 9 to 5, once a week lang sila magde-24 hours. Tapos inilagay mo bigla sa pressure cooker situation yung tao, 'di ba? Tapos parang, hindi na nga din sila nakikipag-communicate sa tao. 'Di ba? Oo. Kadalasan yung trabaho nila, wala na sila binding patient interaction masyado. Oo, short interview lang pagka mag-biopsy. Oo, ganun. Tapos inilagay na public. Nilagay natin sa public yung tao. So parang, alam mo yun, parang Tep, sorry. Sorry, Tep. So kung nakikinig ka nito, Tep, amin yun. Lahat ng mga nagagalit sa'yo sa comments, sa amin sila magalit dapat. Oo. Kasalanan din namin yun na inilagay ka namin sa sitwasyon. Alam mo, parang naglagay ng sniper sa front line. Di ba? Parang medyo, dapat dun siya sa likod nakatutok lang pababa na gano'n. Nako. Yung strategy natin, paano tayo pumili nun? Randomizer tayo, di ba? Kasi lahat tayo, kinakabahan. At saka, tayong apat din mismo, hindi naman natin ini-expect na makakapasok tayo doon sa finals eh. Oo, totoo. We were not expecting, yung mga kalaban natin, mga DJ, so they're very conversant with their viewers, they're very conversant with each other, and they know the rate, the tops, 'di ba? So kaya parang the ranks of things. So di ba parang nakachamba na talaga tayo. Hindi natin talaga ine-expect na umabot tayo dun. And I would remember us ni Alvin, parang nagkwento kami offline na, nanalo pala tayo doon sa round na yun. Hindi namin alam. Hindi nyo naramdaman, hindi nyo naiisip during that time. Kasi, isipin mo naman, ano yung mga tanong sa atin, tanda ko pa yung mga unang tanong unang tanong sa atin, ano ang pwede mong matutunan galing sa isang unggoy? Tapos parang, what? Ano pwede mo matutunan galing sa isang unggoy? Hindi ko alam kung anong sinagot ko doon, pero ang haba ng sinagot ko doon. Alam mo, pag uwi ko ng bahay, lahat ng tao, bakit yun yung sinagot mo? Parang, ikaw kaya doon? Ikaw doon? Grabe kaya doon? Tapos, yung sunod, isang question doon, mga trabahong pwedeng topless. Oo, pwedeng walang damit. Lahat ng sagot natin mali. Boxer, wala. Swimmer, wala. Lifeguard, wala. 'Di ba? Ano ba? Parang kargador lang yata 'yung nakuha natin. Napakahirap. Kaya mahirap siya. So it was a daunting task din for us. Alam mo ba na recently tumawag sa akin or nag-text sa akin yung coordinator nun. Tinext ba kayo? Pinapabalik Hindi. tayo. As in the group. Pinababalik sa Family Feud. However, sabi ko, kunin nyo na lang po si Tep para ma-redeem yung sarili niya. O kaya si Alvin. Kasi number 1, ako hindi ako po pwede kasi nga nasa TV5 ako. And number 2, ako nahihiya ako pare kasi paano ko hindi ko ma-repeat performance? Repeat. Simula pa lang may pressure ka na. Kasi anong score mo nun? 180? 180. Diba? Tapos natalo ni Phoebe round 1, 180 agad. Tapos na-beat lang siya ng 1 point
recently. So kung ito lang. titingnan mo, top 1, top 2 ka pa rin eh. Pero alam mo yun, parang the pressure is on for you to repeat the performance. Unlike, kunyari, hindi ka naman nag-top nun, ang hirap nun. Ang hirap nun. Kaya sabi ko, nagrason na lang ako. Medyo, so ito na po yung totoong rason. Ito na po yung totoong rason. Hindi ko po, baka ito po kasi hindi ko ma-repeat performance. Grabe yung pressure. Parang kang nag-board exam nung una, tapos nag-top ka, tapos mag-board exam ka ulit, parang, hindi na. Hindi na? Ikaw na lang. Okay na. Okay na ako dun. Ano talaga, no? Parang, looking back at our experiences, those are nice ones, but there are mga masasalimuot din. No? Pagdating sa mga pasyente, ganyan. Masaya, pero minsan hindi rin kung hindi. Ayun. Like, hanap na lang talaga ng parang finding the sunshine in a cloudy day, parang ganun. Yes. At ayun. So I'm afraid that's all the time that we have for this episode, no. And maraming salamat, Doc Junji, for gracing me or gracing the show with your presence. And tanong ko na lang din, no, one last question. Where can they watch your content? And last question. How do you keep yourself healthy? Okay, so for my content muna, you can follow me on my social media accounts on YouTube, Junji Arapan MD, and on Facebook, Dr. Junji Arapan. On TikTok naman, you can follow me on my personal account, Junji Arapan MD. May mga health content din ako doon. And currently, I am working under De La Salle University Medical Center. I'm interviewing their specialist para dun sa mga tanong nyo. Itinatanong ko direkta sa kanila. So you can follow them there. DLSUMC official. Yun po ang kanilang TikTok account. You can follow us there. So for your question, how do I keep myself healthy? Medyo mahirap as a doctor. Like, ikaw, Dex, nakita mo ang buhay ng mga doktor. Isa siya sa mga pinaka-unhealthy na lifestyle na pwedeng mangyari sa tao. Di ba? Lalo na kapag residency. Tulog mo 2 oras, duty ka ulit. Tulog mo wala kang tulog, kailangan mo mag-opera. Di ba? Yung mga ganun. So, currently, what I'm doing is that I'm taking care of my mental health by working out then, and physically na rin yun. I'm working out, cutting down on my unhealthy foods as much as possible, or sometimes ang ginagawa ko is cutting down on eating totally. Like, if I eat something na alam kong hindi to healthy, I just eat once a day. Parang ganun, yung OMAD diet to decrease my calorie intake, but I make sure na mataas yung protein ko kasi yun nga, I'm working out. And also, I'm doing running right now. I haven't run since college. I think, isipin mo yun, parang 10 years na akong hindi tumatakbo. And, oo, na-realize ko sa treadmill na hindi na ako marunong tumakbo. Like, it's apparently a skill na parang yung legs ko, yung kaliwang leg ko kung saan pumupunta, ganun, hindi ako makatakbo ng diretso. Treadmill na nga lang hindi pa ako makatakbo ng diretso. So, dun ko na-realize na kailangan mag-focus na sa health kung gusto kong humaba pa. So, that's another way I keep myself healthy din. So, yeah. Okay. Maraming salamat, Dr. Junji Arapan, at magbabalik pa rin po ang Doctor's Notes, the podcast. Ngayon, basahin naman natin ang ilang mga katanungan sa ating social media, ng ating mga social media followers. Unang question mula sa NGL, ang sabi niya ay, anong pre-med mo, Doc? Anong ibig sabihin ng R&D? Nakita ko sa white coat mo. So, R&D means Registered Nutritionist Dietitian. So, ang pre-med ko po ay Bachelor of Science in Nutrition. So, I studied my bachelor's degree sa UP Los Baños noong 2007 up until 2012. So mapapansin nyo, 5 taon yun. Kasi ako po ay shifty from agriculture, from BS Agriculture. Nag-shift po ako sa BS Nutrition
Ang katotohanan niyan, hindi lang dahil gusto kong maging doktor, bagkus mayroon po akong hinabol na babae. At marami naman sa inyo ang may alam na ng kwentong ito, so hindi naman siya ikinahihiya. At marami din naman ako mga kaibigan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon at hindi yon lingid sa kaalaman ng lahat. So batid yon ng lahat ng ating mga kaibigan. At ayun, yung asawa na siya, may anak na rin. Anyway, R&D means Registered Nutritionist Dietitian. At yung course ko po ay BS Nutrition. Endgame siya. Okay ba siyang pre-med? Endgame siya, mga kapatid. So, ibig sabihin, after ng medicine, saka ko palang na-realize na, ay, okay pala yung pre-med ko. Kasi, you virtually have, you virtually have a specialization already after you finish your med school. Kasi, here in the Philippines, according to Republic Act 10862, you have to be, and you should be, a registered nutritionist dietitian before you are able to prescribe a diet, no? So, and to create a dietary meal plan for a patient, kinakailangan ikaw ay registered nutritionist dietitian, or else you're culpable. Pwede kang ma-fine, pwede kang ma-penalize kung ikaw ay hindi naman registered dietitian here in the Philippines and you are prescribing a diet. So yun, and that is also reflected sa PD 1286 sa dito po sa Pilipinas. So again, no, kung titingnan natin, endgame siya. So hindi agad-agad na nakukuha yun. So isa pa, pansin-pansin din kasi sa medical curriculum, no, at doon sa tinapos ko ng medical curriculum, 1 hanggang 2 oras lamang yung pag-aaral sa nutrition, no, ng mga doktor. So imagine, kung tatanong mo sa doktor kung anong dapat mong kainin, malamang sa malamang hindi ka nila masasagot ng sapat. Sapagkat hindi naman talaga aral na aral ng mga doktor ang nutrition. So, kaya nagre-refer sa dietitian. Ikaw, kung ikaw ay isang registered nutritionist dietitian at nire-renew mo lisensya mo, ikaw ay nagsasagawa ng further education. Meron ka ng specialization, di ba? So, na-realize ko lang yon after the board examination. So, yun. Yun ang kwento ng R&D at nagpagiging R&D-MD. So yun. Pero again, you have to practice it and you have to always be updated sa lahat ng happenings sa nutrition world. Ayan. And I hope I made myself clear on that. Okay. Sa pangtanong dito, ano po ba pwedeng gawin para gumaling ang sugat na hindi gumagaling-galing? Bakit nga ba hindi gumagaling-galing ang sugat na mayroon ka? Isang tanong din po sa akin yan. So, maaari ba na mataas ang iyong asukal? Maaari ba na meron kang problema sa iyong mga blood vessels? Maaari bang hindi ka uminom ng gamot? O maaari bang resistant ka doon sa ininom mong gamot? Ikaw ba ay nagsiself-medicate sa ngayon? Or hindi ka ba nakakainom ng tama sa oras ng iyong gamot? O hindi mo ba nakukumpleto yung iyong gamot? So maraming dahilan, kapatid, no, na sa ating kapatid na nagtatanong dito, marami pong dahilan kung bakit ganoon. Kaya pinakamainam, pumunta po kayo sa inyong pinakamalapit na doktor, magpa-assess kayo para malaman natin yung pinakamismong dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan. Kasi mahirap maghaka-haka dito sa social media, mahirap maghaka-haka dito sa Spotify nang hindi ko kayo nakakausap man lamang, hindi ko man lamang kayo nakikita. Kaya pinakamaganda, punta po kayo sa pinakamalapit na doktor, magpa-assess kayo. I would suggest you get an FBS or an HbA1c at least. No? Kung kaya, magpatingin po ng inyong duplex scan kasi baka peripheral vascular disease yan, or tingnan din natin ang inyong mga ways. Baka naman po yan ay antibiotic resistance. So pwedeng iswab yung sugat na yun, no? Titingnan natin kung anong growth ang meron doon at yun yung kinakailangan nating gawan ng pamamaraan. Ito, sa pangkatanungan, no, mula sa ating mga kaibigan. O kung graveyard po ang shift sa work, what is the best time to exercise? Okay, what is the best time to exercise? Di mas maganda pagkagising mo, no? Kasi that's the only time that you are with full of energy. Kasi kung gagawin mo ang pag-ehersisyo mo pagkatapos ng iyong shift, maring wala ka ng enerhiya at hindi mo makukuha yung full potential ng exercise. So pinakamainam na kung mag-exercise ka after you wake up or before you go to work. So, and of course, the best exercise that you should do
is the exercise that you will do. Hindi naman po pwedeng sabihin ko sa inyo na, oy, ito yung gawin mo exercise. Kung hindi mo na magagawin, wala namang mangyayari. Kung ida-download nyo lang po ida-download yung mga naka-upload sa mga online channels namin ng mga exercises, maaari kasi na save nyo lang siya tapos hindi nyo gagawin. So, sino po mag-exercise? yung ating mga cellphones or yung inyong mga daliri? No. You have to do the work. Kayo po mismo, kinakailangan po ay nag-eehersisyo po kayo. Galaw-galaw para hindi agad pumanaw. At ayun, maraming salamat po for listening to our third episode. Follow me on my socials. It's at Dr. Dex Makalintal on TikTok, on Facebook, and on YouTube. And Dex Makalintal on Instagram. I also have a medical documentary show called Dr. Next Door on 1PH. But right now, as you're listening here, we are on season break. But you can also watch the past episodes of my show on my YouTube channel. Again, I am Dr. Dex Makalintal. Till the next episode of Doctor's Notes.